Pinoy Psychology Tricks with Kakang Totin 3. Ay anak, tungkol sa pag-ibig ba ang hanap mo ngayon? Umupo ka muna. Pumikit ka saglit. Huwag mo munang isipin yung hindi nag-reply sa "ingat ka ha" na tinext mo kahapon. Dahil ang puso, kapag sumusobra sa kabog, nakakalimot gumamit ng utak. Kaya nandito ako, si Kakang Totin, ang tagapayo sa lilim ng puno, para ituro sa iyo ang mga psychological na diskarte sa pag-ibig na hindi mo matututunan sa K-drama o love songs. Ito ang mga aral ng matagal nang tumanda, pero minsang napaibig din, at minsan ding niloko, pero hindi naging tanga habang buhay. Kung gusto mong hanapin ka, umalis ka muna. Reverse attention trick. Ang tao, anak, hindi naghahanap ng laging nandyan. Ang hinahanap, yung biglang nawala. Paano mo ito gagamitin? Kung gusto mong maramdaman ang halaga mo sa isang tao, huwag mong ibigay ng buo agad. Magparamdam, oo, pero sa tamang agwat. Sa oras na mawala ka kahit saglit, doon sila kukuha ng cellphone at magbabasa ng mga huling chat mo. Halimbawa, lagi kang online, laging nagre-reply ng mabilis. Subukan mong magpahinga ng isang araw. Kung mahalaga ka, mapapaisip siya, asan na kaya siya? Kapag sila ang nagsabi, mas pinaniniwalaan nila, ipinasa mong ideya teknik. Mas naniniwala ang tao sa narinig mula sa sariling bibig kaysa sa sermon ng iba. Paano mo ito gagamitin? Kung gusto mong baguhin ang asal ng partner mo, huwag mo siyang direktang sabihan. Sa halip, tanungin mo siya at hayaang siya ang umaabot sa punto. Halimbawa, imbes na "hindi mo na ako nililibre", itanong mo, "naaalala mo pa ba yung dati, ikaw palaging nagyayaya? Anong nangyari?" Magiging kwento muna, pero bandang huli, siya na mismo ang magyayaya muli. Paikutin mo muna bago mo sabihin ang gusto mo. Emotional build-up. Ang panliligaw, anak, parang sabaw. Masarap pag pinakuluan ng matagal. Paano mo ito gagamitin? Bago mo ipahayag ang gusto mo, palibutan mo muna ng emosyon at koneksyon. Huwag agad na "gusto kita". Dapat damhin muna niya na special siya. Kapag dumating na sa puntong hinahanap ka niya kahit wala kang ginagawa, saka mo palang buksan ang puso mo. Halimbawa, hindi mo sinasabi pero tuwing may problema siya, nandiyan ka. Tuwing may tagumpay siya, ikaw ang unang bumabati. Isang araw, siya na mismo ang magtanong, "Bakit parang ikaw lagi ang nariyan?" At ayun, mapapaisip siya, paano ba siya makakapasok sa mundo mo? Ipakita mong may sarili kang mundo, autonomy attraction. Ang tao may sariling direksyon sa buhay. Yan ang gusto nilang samahan, hindi ang palaging sumasama lang. Paano mo ito gagamitin? Huwag kang laging nakadepende sa kanya. Magkaroon ka ng sariling pangarap, hilig, kaibigan at galawan.
Kapag nakita nilang hindi ka desperado sa atensyon nila, doon sila mahuhulog kasi gusto nilang makasabay, hindi ang binubuhat. Halimbawa, may gusto ka sa trabaho nyo, imbes na laging dumidikit, ipinapakita mong busy ka sa personal mong goals. Nagugulat siya. Bakit parang ang saya niya kahit wala ako? At ayun, mapapaisip siya, paano ba siya makakapasok sa mundo mo? Huwag mong gawing buong buhay ang isang tao lang. Emotional diversification. Ang pag-ibig, anak, parang asin. Sakto lang, pampasarap. Sobra, nakakasama sa puso. Kaya anak, tandaan mo, ang tunay na pag-ibig, hindi yan hinahabol, kundi linalapitan kapag narambangan nilang hindi mo sila kailangan para mabuo ka.